The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have pity on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. Jesus stopped and said, Call him. So they called the blind man, saying to him, Take courage, get up, Jesus is calling you. He threw aside his cloak, sprang up and came to Jesus. Jesus said to him in reply, What do you want me to do for you? The blind man replied to him, Master, I want to see. Jesus told him, Go your way. Your faith has saved you. Immediately he received his sight and followed him on the way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang ating Panginoon na siya ay papunta na po ng Jerusalem. At alam ng mga disipulo, mga apostoles ng ating Panginoon, kung ano kadelikado ang Jerusalem. Dahil ito na yung last trip niya to Jerusalem. Kaya, kung mapapansin natin, merong mga apostoles noong sinabi ng ating Panginoon na siya ay magsasakripisyo. Siya ay mamamatay. Ngunit, on the third day, He will rise again. Kaya may mga apostoles na gustong maging kasama niya on His triumphant day. Kapag siya ay magtagumpay na sa kanyang misyon. Kung siya ay akyat na ng langit, di ba? Kung siya ay magkaroon na ng kapangyarihan. So, that is an ordinary desire of his companions, katulad ni James and John, na kapag nasa trono na siya, yung isa ay uupo sa kaliwa, yung isa sa kanan. But then, Jesus told them, do you know what you are seeking, what you are talking? Can you do what I will be doing? So that was a discussion. If you want to be first, you must serve. If you want to be powerful, then you must be a slave of everyone. So this was the discussion, and people were following Jesus. Hindi ko lang alam, kahit ang Panginoon natin, hindi niya alam kung bakit, ano ba yung hinahanap ng mga tao na ito, kung bakit sila ay sumasama sa Kanya. Ano bang nakikita nila sa ating Panginoon? Dahil ba sila ay nakakain at nabusog?
O dahil ba yung iba ay pinagaling niya? O dahil yung iba na mga bulag nakakita? O yung mga paralitiko nakalakad? Yung mga kitungin nalinisan? At mayroong pagkakataon na may mga patay na binuhay ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang intensyon ng mga taong ito na sumusunod sa ating Panginoon? Sila ba ay handa ipako sa krus at mamatay? Ito ang mga katanungan ng ating Panginoon. Kung ano ang kanilang intensyon sa pagsunod sa Kanya. Kaya habang magulo ang mga tao, dumaan sila sa isang lugar kung saan nandoon nakaupo, humihingi ng tulong ang isang bulag, si Bartimeus. At nung nagtanong, ano ba yun? Bakit magulo? Ang sabi ng mga kasamahan na Jesus is coming. And Bartimaeus cried out, Jesus, Son of David, have pity on me. At pinagalitan siya ng mga tao. Tumahimik ka. Para bagang ganun din, di ba? Mga experience natin. Mayroong mga sumisigaw at lalong-lalo na kapag may mga bisita. At anong sinasabi natin? Quiet. Tumahimik ka. At ito ang narinig ng ating Panginoon. Kaya nung narinig siya, dahil nung sinabihan siya na tumahimik ka, mas lalong sumigaw siya. Jesus, Son of David, have pity on me. And Jesus instructed them, instructed them to call him. To call him. Nag-iba ang timpla ng attitude ng mga tao. Nung sinabi ng ating Panginoon, okay, tawagin mo siya. Umiba yung timpla. Hindi na sila nagalit na tumahimik ka. Iba na yung attitude. Anong sabi nila? Take courage. Jesus is calling you. And immediately, the blind man Bartimaeus set aside, throw his cloak, and go to Jesus. At napakaganda ng tanong ng ating Panginoon kay Bartimaeus. What do you want me to do for you? What do you want me to do for you? And Bartimaeus answered, Master, I want to see. I want to see. Gusto ko makakita. Gusto kong makakita. And Jesus answered him, Go your way. Your faith has saved you. Mga kapatid, narito tayo ngayon. Tayo ay nagdarasal. Tayo ay nasa loob ng templo ng Diyos, ng dambana ng ating mahal na ina. Nakikita natin ang ating mahal na ina. Marami tayong naririnig sa Kanya ng mga milagro katulad ng ating Panginoon. At sa ating Panginoon na lamang kung saan tayo nagdarasal, ano ang ating kailangan sa Kanya? At ano ba nakita natin sa ating Panginoon? Kung bakit tayo lumalapit sa Kanya? Yun ay isang malaking katanungan. Why do we seek God? Bakit hinahanap natin siya? At kailan natin hinahanap ang Diyos? At certainly, our God will ask us, ano ba ang gusto mo makita? Oo nga. Ano ba ang gusto natin makita sa ating Panginoon?
Gusto ba natin makita yung tinapay? Yung tinapay na binigay niya sa 5,000 at nabusog sila? Gusto ba natin makita uli ang tinapay na yan dahil wala tayong mga trabaho, dahil mahirap ang ating sitwasyon, dahil nagugutom tayo? Yun ba ang pinakadahilan kung bakit gusto natin makita ang Diyos? O gusto natin makita ang Diyos dahil may naramdaman tayo, may sakit tayo? O gusto natin makikita ang Diyos dahil natatakot tayo sa COVID-19? Gusto natin na tayo ay maging safe sa buhay natin. Yun ba ang gusto natin, na makita ang Diyos? Na makita ang Diyos. Gusto natin makita ang Diyos para lamang sa ating sarili, para lamang sa ating pangangailangan. Gusto natin na umupo din sa kanyang kanang kamay o sa kanyang kaliwang kamay. Gusto nating makasama siya sa kanyang kaharian. Ganun ba ang hinahanap natin sa Diyos? Mga kapatid, kung yun ang hinahanap natin sa Diyos, then nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo. Bakit nasabi ko nagkakamali tayo? Dahil sa ngayon, lahat tayo ay may mga mata na makakita. Di ba? Hindi tayo bulag. We're not physically blind katulad ni Bartimaeus. Si Bartimaeus hindi makakita. Kaya sumisigaw siya sa Panginoon, Jesus, Son of David, have pity on me. And when Jesus asked him, what do you want? What do you want? And he said, I want to see. Sa palagay ko, sa panahong ito, yun ang kailangan natin. Kailangan natin ang liwanag. Kailangan natin ang makita ang Diyos, hindi ng ating physical eyes, but the eyes of our faith. The eyes that is in our heart to see what Jesus wants us to perform or to do. When Bartimaeus gained his sight, Bartimaeus followed him on the way. You can just imagine. Iba nakita ni Bartimaeus. Hindi lamang yung kanyang paligid, hindi lamang aliwanag, hindi lamang kagandahan ng mundo. Ang nakita niya ay yung paraan, ang daan ng ating Panginoon. Kaya, nung makita niya yon, Bartimaeus followed Jesus. Tayo, handa ba tayo na makita ang ating Panginoon, napasan-pasan niya ang krus at gusto nating sumunod sa Kanya? Gusto na ba natin makita ang ating Panginoon na nakapako sa krus at gusto rin natin nakapako sa krus? Yun ba ang gusto nating makita? We have to go deeper in wanting
of seeing Jesus, of gaining once again that sight that Bartimaeus have seen. Gusto natin dapat makita at gusto ng ating Panginoon makita ang tunay na buhay niya sa ating buhay. At ano yun? Ang kanyang pagmamahal sa atin. At ang kanyang pagmamahal sa atin hindi makikita ng kahit malaking mata natin. Dahil kung ang mata lamang natin ang ating gagamitin, ang makita lamang natin ay yung mga things na kailangan natin. Ang makita lamang natin na magkaroon tayo ng kapangyarihan. Ang makita lamang natin ay na magkaroon tayo ng kayamanan. But then, hindi yun ang gusto makita ng ating Panginoon na dapat nating tingnan. Gusto ng Panginoon makita natin ang kanyang puso na puno ng pagmamahal at awa. At yun ang dapat nating sundan sa buhay natin. And it could not be seen by our physical eye, but only the eyes of faith. But then, yun ang dapat nating makita. So we can ask, especially nowadays, when we encounter Jesus and we ask Him, Jesus, Son of David, have pity on me. Have pity on me. Not because I have nothing to eat. Have pity on me. Not because I have nothing to wear. Have pity on me because I have no more money in the bank. But have pity on me because I need your love. Ang pagmamahal ng Diyos ang dapat natin makita. Ang pagmamahal at awa ng Diyos ang kailangan natin sa panahong ito. At makikita lamang natin sa puso. Sa puso. Buksan natin ang mga mata ng ating puso. Buksan natin ang mga mata ng ating pananampalataya. At doon, I assure you, makikita natin ang Diyos.